The Forgotten Chef King. Kabanata 27. Sa gitna ng kanilang sagupaan, walang pag-aalinlangang binaril ni Nathan Middleton ang kanang braso ni Marcus Ashford. Sa lakas ng tama, saglit na tila nang hina si Marcus, at iyon ang naging pagkakamali ni Nathan. Dahil sa paniniwalang wala ng laban ang kalaban, unti-unti siyang nilamon ng kay-abangan. Punong-puno ng galit at pagkasira ng isip, hindi niya agad tinapos si Marcus. Sa halip nais niyang ipalasap dito ang pinakamapait na parusa, ang makita mismo kung paano niya sasaktan sina Cassandra Royce, Jenny Clark, at Sophie Bridgeton. Isang baluktot na kasiyahan ang sumiklab sa kanyang dibdib. Ngunit, subukan mo silang galawin, sisiguraduhin kung hindi ka na magiging lalaki. Parang kamatayang bumaba mula sa dilim ang boses ni Marcus sa kanyang likuran. Nanlaki ang mga mata ni Nathan. Bigla siyang napalingon, sabay hatek sa gatilyo. Ngunit isang nakakasilaw na liwanag ang sumalubong sa kanya. Kutsilyo. Sa sandaling tangkain ni Nathan nasaktan ang mga babaeng mahalaga kay Marcus, tila may sumabog na halimaw sa loob ng binata. Ang sakit sa kanyang braso, parang nawala. Ang dugo, parang hindi niya naramdaman. Dahil sa pagkakahiga niya malapit sa chopping board, mabilis niyang hinablat ang sandalan at pilit na tumayo. Sa isang kamay, kutsilyo. At sa kabila, galit na hindi na mapipigilan. Akala ni Nathan wala na siyang lakas. Nagkamali siya. Isang kisap mata. Swish. Sumiklab ang talam. Isang sigaw ang gamulat sa buong kusina. Naputol ang kontrol ni Nathan sa kanyang baril habang ang kanyang palso ay tinamaan ng matalim na hiwa. Bumagsak ang sandata sa sahig kasabay ng pagtili niya sa sakit. Dugo kapalit ng dugo. Pero para kay Marcus, hindi pa iyon sapat. Ang balak ni Nathan, lapastanganan ang kanyang kasintahan, ang kanyang kapatid, ang kanyang tauhan. Iyon ang hangganan. At kapag ang isang lalaki ay naitulak sa kanyang hangganan, wala nang otres. Sinabi ko na sayo, mahina ngunit malamig na bulong ni Marcus, hindi ka na magiging lalaki. Isang mabilis na galaw. Isang walang awa na tira. Mula ibaba, paakyat. Isang nakakabinging sigaw ang sumabog sa hangin. Napahandusay si Nathan sa sahig, gumugulong, nanginginig, at halos mawala ng ulirat sa tindi ng sakit. Ang kanyang mga mura ay nauwi na lamang sa mga ungol na walang kahulugan. Sa itsura pa lang niya, hindi na siya makakatayo pa anumang oras. Hinagis ni Marcus ang dagwang kutsilyo. Humihingal siyang samandaw sa chopping board. Patuloy ang pag-agos ng dugo mula sa kanyang braso, ngunit tila wala na itong halaga ngayon. Kinuha niya ang dalawang baril ni Nathan at iniabot kina Jenny at Cassandra. Hindi natin alam kung may iba pa. Hawakan niyo muna. Nanginginig man, tinanggap nila iyon. Ngunit nang makita ang sugat ni Marcus. Kuya, ang braso mo. Ang daming dugo. Doon na sila tuluyang bumigay. Niyakap nila ang isa't isa habang umiiyak, pinakawala ng lahat ng takot na kanina pa nila kinikimkim. Ngumiti si Marcus, pilit na pinatatag ang sarili. Ayos lang ako. Saglit niyang sinulyapan si Sophie, nakahandusay, duguan. Grabe, akala ko matapang to, bulong niya sa sarili. Nahimatay lang pala agad. Tiniyak niyang buhay ito, saka lumapit kay Zack Preston. 3 tama ng bala. Walang malay. Pero humihinga pa. Bahagyang gama ng pakiramdam ni Marcus, hanggang sa walang kwenta talaga si Nathan. Isang malamig na boses ang pumutol sa katahimikan. Napatigil si Marcus. Sa pintuan. Isang matangkad na lalaki na may nakakatakot na peklat sa mukha. Si Trevor Smith, bodyguard ni Ruth Fletcher. May hawak itong patalim, paikot-ikot sa kanyang daliri. Looks like, ako na ang tatapos. Walang oras mag-isip si Marcus. Sumugod siya. Pero mas mabilis si Trevor. Itaas ang patalim. Tutok sa katawan ni Marcus. Bam! Isang malakas na sipa ang biglang sumalpok sa tagiliran ni Trevor. Parang papel itong lumipad sa ere bago bumagsak sa sahig. Sumunod na pumasok si Spencer Wright. Isang sulyap lang sa eksena. At nagdilim ang kanyang mukha. Lalo na nang makita si Zack. Duguan. Walang malay. Biglang sumiklab ang galit. PUTA. Sumugod siya kay Trevor. Sa koridor. Nagbanggaan ang dalawang halimaw. Bawat suntok parang kulog. Bawat galaw, puno ng dahas. Walang umatras. Walang nagpakabog. Sa gilid, hawak ni Marcus ang baril, handa sanang tumira. Pero, hindi na kinailangan. Sa huling sagupaan, ibinagsak ni Spencer si Trevor. At sunod-sunod na suntok, hanggang mawalan ito ng malay. Huminga ng malalim si Spencer. Tagal na, simula nang makalaban ako ng ganito.
Agad niyang posasan si Trevor, saka sinuri si Zack. Paglingon niya, nanlaki ang kanyang mata. Anong nangyari? Okay lang si Sophie, nahimutay lang, paliwanag ni Marcus. Sabay turo kay Nathan. Siya, kasabwat nila. Siya ang bumaril kay Zack. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Spencer. Galit, puot, ngunit, napatigil siya nang makita ang kalagayan ni Nathan. Napangiwi. Anong ginawa mo sa kanya? Kibot balikat si Marcus, pilit tinitiis ang sakit. Tinapyas ko. Mukhang wala na siyang problema sa babae habang buhay. Sandaling katahimikan. Grabe ka. Habang tinatalya ng sugat ni Marcus at ginagamot si Zack, nagsalita si Spencer. Kontrolado na namin ang sitwasyon. Nahuli na ang karamihan sa mga kalaban. Hinahabol na lang ang natitira. Papunta na rin ang backup. Tumango si Marcus. Malapit na ang katapusan. Ngunit biglang nagsalita si Jenny, puno ng pag-aalala. Uncle Spencer, magkakaproblema ba si Kuya dahil sa ginawa niya? Napangiti si Spencer, malamig. Hindi. Kung tutuusin, kulang pa yan. Nakipagsabuatan siya sa kriminal at bumaril pa ng pulis. Swerte pa nga siyang buhay siya. Sabay sipa kay Nathan. Hoy! Huwag kang hihimatay. Kapag may nangyari kay Zack, patay ka sa amin. Tahimik si Marcus. Ngunit bigla, nanliit ang kanyang mga mata. May nakalimutan siya. Isang mahalagang bagay. Isang panganib. At sa isang iglap, natauhan siya. Si Sai, at Edwin. Nagpunta lamang si Cyril Clark sa pagpunta sa banyo, kaya sinamahan siya ni Edwin Harper. Dahil doon, hindi nila nasaksihan ang kaguluhang naganap sa kusina kanina. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin sila bumabalik, at iyon ang lalong nagpagulo sa isip ni Marcus Ashford. Sa kasalukuyan, nagkakagulo na sa loob ng Ocean Goddess. Nagsimula na ang banggaan ng vegetarian group at ng food police. Paano kung nadamay ang dalawa? Hindi na nagdalawang isip si Marcus. Hiniblat niya ang kutsilyo mula sa chopping board, isang sandatang mas pamilyar sa kanya kaysa baril, at agad tumakbo patungo sa banyo sa dulo ng pasilyo. Humahanggos niyang sinipa ang pinto. At sa kanyang harapan, si Edwin Harper. Nakatayo, nakapikit, nakakuyom ang tenga. Sa gilid, nakatayo si Cyril, nakaangat ang paa habang naghuhugas ng kamay, tila walang kaalam-alam sa nangyayari. Kuya, ang ingay sa labas kanina, may palabas ba? Inosenteng tanong niya. Napatingin si Marcus kay Edwin. Anong ginagawa niya? Ngumisi ang kaibigan ni Cyril. Babae kasi ako, di ba? Kaya noong gumamit ako ng CR, pinapikit ko si Uncle Edwin at pinatakip ang tenga. Tinapik pa niya ang malaking tiyan nito. Pwede ka na dumilat, Uncle. Unti-unting nagmulat si Edwin at halos mapatalon sa gulat. Master, nandito ka. At, bakit may kutsilyo ka? At, dugo ba yan? Hindi na nakasagot si Marcus. Napagtanto niya, sa isang kakaibang pagkakataon, nakaligtas ang dalawa dahil sa isang simpleng kabobohan. Habang ang mundo sa labas ay nagliliyab sa kaguluhan, sila ay tahimik na nagkukubli sa loob ng banyo. Isang himala, o isang biro ng kapalaran. Huwag na kayong magtanong. Sumunod kayo sa akin, utos ni Marcus. Pagbalik nila sa kusina, nanlamig ang mukha ni Edwin nang makita ang eksena. Dugo. Sugatan. Takot. Agad niyang tinakpan ang mga mata ni Cyril upang hindi ito makakita ng karumal-dumal na tanawin. Sa isang sulok, si Zack Preston ay halos mawalan na ng buhay habang ginagamot ni Spencer Wright. Kritikal ang kanyang kondisyon, isang maling galaw lang, maaaring tuluyan na siyang mawala. Samantala, si Nathan Middleton, bagamat hindi mamamatay, ang sugat sa kanyang pagkatao ay tila hindi na kailanman gagaling. Sa kabilang banda, si Sophie Bridgeton ay nanginginig sa takot, mapatwa at halos hindi makapagsalita. Pinipilit siyang painumin ni Jenny Clark, ngunit tila wala siyang naririnig. Mahinang tanong ni Cassandra Royce. Anong nangyayari sa kanya? Umiling si Marcus. Hindi ko alam. Hindi niya kailanman nabanggit. Dahan-dahan niyang niyakap si Cassandra, isang yakap na karaniwang ikinahihiya nito. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya umiwas. Sa gitna ng takot at kaguluhan, ang yakap na iyon ang naging tanging sandigan niya. Biglang, mga yabag. Lahat ay napatingin sa pinto. Sumulpot si Lillian Hawks. Kontrolado na namin. Tapos na, panalo tayo. Ngunit nang makita niya si Zack Preston, naglaho ang kanyang ngiti. Lumamig ang kanyang mga mata. Ano ang nangyari dito? Matapos marinig ang paliwanag, nilapitan niya si Nathan at sinipa ito. Hayop ka. Huwag kang mamamatay agad. Siguraduhin mong magdusa ka muna. Napangiwi si Marcus.
Pare-pareho nga ang utak ng mga food police. Sa huli, nabigo ang plano ng vegetarian group. 27 katao ang kanilang ipinasok ngunit lahat ay nahuli. Ang Coast Guard ay dumating at pinalibutan ang barko. Ang engranding piging ay nauwi sa isang bangungot. Sa deck, nagtipon ang mga mayayamang bisita, bulungan, takot, kaba. Tahimik na naglakad si Marquez. Hanggang sa makita niya si Margaret Blackwood. Nakaposas. Kasama si Hayden Rowe, halatang hindi pa rin nauunawaan ang nangyayari. Ngunit sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Nagliliyab ang galit. Bakit buhay pa siya? Sa isip ni Ruth Fletcher, dapat ay patay na si Marquez. Siya mismo ang nagtulak kay Nathan upang gawin iyon. Ngunit ngayon, nakatayo pa rin siya. Ngumiti si Marquez habang papalapit. Kamusta ka? Sa susunod na magkita tayo, mas gugustuhin mong mamatay kaysa mabuhay, malamig na tugon nito. Ngunit ngumiti lamang si Marquez, isang mapanganib na ngiti. Kumain ka ba ng crab spring rolls kanina? Nagulat si Ruth. Ang huli mong kinain, puro gulay lang. Pero yung kanina, bahagyang lumapit si Marquez, ulong. May isda at itlog. Parang tinamaan ng kidlat si Ruth. Nanlaki ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, samukha siya sa gilid ng barko. Para sa isang taong buong buhay na tumalikod sa karne. Ang katotohanan iyon ay parang lason sa kanyang kaluluwa. Ngunit hindi pa tapos. Alalahanin mo ang pangalan ko. Sigaw niya, nanginginig sa galit. Ako si Ruth Fletcher. Ruth Fletcher Lancaster. Lancaster ang tunay kong apelyido ko. Sa sandaling iyon, may kung anong kaba na naramdaman sa dibdib si Marquez. Pigilan niyo siya. Ngunit, huli na. Hinaila siya ng mga gwardya na punit ang kanyang damit. At sa ilalim nito, isang swimsuit. Pinaghandaan niya ito. Sa isang malamig na ngiti. Tumalikod siya. At tumalon sa dagat. Nagkagulo ang paligid. Ngunit si Marquez, nakatayo lamang. Nakatitig sa alon. Habang sa likuran niya, si Jenny Clark ay nanlalamig ang mukha. Dahil sa isang iglap bago siya mawala. May nakita siya. Isang tato. Isang paro-paro. 3 oras matapos umalis sa pantalan, dahan-daang bumalik ang Ocean Goddess. Sa dalampasigan, dagsa ang mga tao. May mga reporter na nakapwesto, hawak ang kani-kanilang mikropono at kamera, umaasang may makukuhang eksklusibo. Sa totoo lang, hindi naman talaga patok sa masa ang mga marangyang handaan ng mayayaman, kaya karamihan sa kanila ay napilitan lang mag-duty roon. Ngunit nang isa-isang dumating ang mga sasakyang pulisya, nagbago ang ihip ng hangin. May nangyari. At hindi yun basta-basta. Bandang alas 11 ng gabi nang dumaong ang barko. Isa-isang bumaba ang mga panauhing mayayaman, ngunit imbes na yabang at ngiti, kapansin-pansin ang kanilang mga mukhang bagsak, parang mga aninong nawala ng kulay. Sa gitna ng kaguluhan, isang stretcher ang inilabas, si Zack Preston. Wala pa rin siyang malay, ngunit ayon sa doktor ng barko, nalagpasan na niya ang panganib. Kasunod nito, isa pang katawan ang inilabas, at agad itong nakatawag ng pansin. Si Nathan Middleton. May isang reporter ang nakapansin sa kanya, at parang apoy na kumalat ang balita. Ang young master ng pamilyang Middleton mula Hackney, malubhang nasugatan. Nang may magbulong pa ng detalye ng kanyang kalagayan, mas lalong uminit ang usapan. Sino ang gumawa nito? Paano siya naging ganito? Sa gitna ng nagkakagulong tao, isang lalaking nagmamadaling lumapit ang biglang hamarang sa stretcher. Anong nangyari sa kanya? Sino ang may kagagawan nito? Galit na galit ang boses niya. Siya si Lucas White, ama ni Lily White. Hindi niya alam ang lahat ng ginawa ni Nathan sa kanyang anak. Hindi kailanman nagsalita si Lily tungkol doon. Sa kanyang paningin, si Nathan ay isang huwarang binata, isang lalaking karapat-dapat para sa kanyang anak. Kahit pa umalis si Lily para mag-aral sa ibang bansa matapos ang insidente, hindi niya kailanman pinilit alamin ang katotohanan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, umaasa pa rin siyang magkakabalikan ang dalawa. Dahil si Nathan ay perpekto. At ang pamilyang Middleton ay makapangyarihan. Isang kasal sa pagitan ng dalawang pamilya, napakaraming pakinabang. Ngunit ngayon, nakahandusay sa harap niya ang binatang iyon, duguan at halos hindi makagalaw. Hindi niya alam kung bakit naroon si Nathan. Pero isa lang ang malinaw. Nagngangalit siya. Hindi makasagot ang mga paramedic. At sa sandaling iyon, may isang lalaking lumapit, may bahagyang ngiti sa labi. Mr. White, payo ko lang, huwag niyo nang ipagtanggol ang lalaking yan. Napalingon si Lucas, kumunat ang noo. Sino ka? At anong karapatan mong makialam sa akin? Spencer Wright, Food Police.
Casual niyang itinuro si Nathan. At base sa aming investigasyon, kasabwat siya ng vegetarian group sa pag-hijack ng cruise ship. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lucas. Hijack. Hindi maaari. May pagkakamali. Pagkakamali. Bahagyang ngumiti si Spencer, may bahid ng misteryo. Makikita niyo rin. Inabot niya ang isang USB. May laman yan. Panoorin niyo. Pagkasabi niyon, ipinahudyat niya sa mga paramedic na isakay si Nathan sa ambulansya. Nanatiling nakatayo si Lucas, nanginginig ang kamay. Ilang sandali pa, tumalikod siya at bumalik sa kanyang sasakyan. Binuksan niya ang laptop. At pinindot ang play. Gatlang M. Boss, maawa kayo. Aamin ako. Nadala lang ako sa pera. Hindi sapat yan. Mr. Joe, makikilala mo ba ang taong naglason sa'yo? Oo. Kahit saan ko pa siya makita, makikilala ko siya. May gusto ka pa bang sabihin? Ano ang kapalit para palayain mo ako? Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa kanya. Lily, patawad? Mula pa lang sa simula, masama na ang balak ko. Ginamit lang kita, para pagsalusan si Cassandra, pinaplano ko na to noon pa, alam kong paborito mo ang stir-fried pork na may bamboo shoots, kaya doon ko ipinahalo ang lason. Bawat salita. Parang kutsilyong bumaon sa puso ni Lucas. Namuti ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang lalaking pinangarap niyang maging manugang. Siya mismong sumaire sa kanyang anak. Dahan-dahan siyang napalingon sa labas. Nakita niya si Nathan, inaakay papasok sa ambulansya. At sa isang iglap, parang sumabog ang lahat. Binuksan niya ang pinto at sumugod palabas. Putang ina mo. Hinailan niya si Nathan pababa mula sa stretcher, hindi alintana ang sigaw nito sa sakit. Sunod-sunod ang kanyang suntok. Hayop ka. Walang hiya ka. Papatayin kita. Hindi na siya negosyante. Hindi na siya kilalang tao. Isa na lamang siyang ama. Isang amang nilamon ng galit para sa kanyang anak. Pinilit siyang pigilan ng mga tao sa paligid, ngunit halos hindi siya mapigilan. Samantala, sa kabilang banda, si Marcus Ashford, na inaalalayan ni Sophie Bridgeton at Cassandra Royce, ay isinasakay sa ambulansya. Napansin niya ang kaguluhan. Anong nangyayari doon? Wala lang, sagot ni Spencer Wright na may bahagyang ngisi. May taong tinatanggap lang ang nararapat sa kanya. Napangiti si Marcus, bahagyang napangiwi. Masakit pa rin ang braso ko. Binaril ka. Natural lang yan, sagot ni Spencer. Pero okay ka na. Sa ospital, maaayos yan. Sumakay silang lahat, Sophie, Jenny, Cassandra, Edwin, at si Cyril. Humandar ang ambulansya. Sa gitna ng biyahe, tila may naalala si Marcus. Si Ruth, nakatakas siya. Kasalanan ko rin siguro. Umiling si Spencer. Hindi. Plano na talaga niyang tumakas. Nabigyan mo lang siya ng pagkakataon. Nasaan siya ngayon? Tanong ni Jenny. Tumalon sa dagat. Walang nakapansin. Tahimik. Pero huwag kang mag-alala, dagdag ni Spencer. Hindi na siya magpapakita ulit sa ngayon. Sa ospital, agad na ginamo ang sugat ni Marcus. Hindi ito malala, kailangan lang ng pahinga. Samantala, si Nathan. Pagkatapos ng paunang lunas, diretsyong kinuha ng food police. May mga dumating mula sa pamilyang Middleton, pilit na nakikialam. Ngunit isang salita lamang mula kay Lillian Hawks ang sumaire sa kanilang pag-asa. Pakikipagsabuatan sa hijacking ng cruise ship. Kahit buong pamilya nyo, hindi kayang sagutin yan. Sa size home cooking. Tahimik ang gabi. Si Sophie, matapos maglinis ng sarili, ay agad nakatulog. Si Edwin ay nakahiga sa sofa, gising, nagbabantay. Si Cyril, mahimbing na ang tulog. At si Jenny. Tahimik na naglakad papunta sa banyo. Binuksan niya ang shower. Hinayaan ng maligamgam na tubig na bumalot sa kanyang katawan. Ngunit ang isip niya, hindi mapakali. Paulit-ulit na bumabalik ang eksena. Si Ruth, ang napunit na damit, at ang pulang paru-parong tato. Dahan-dahan siyang lumapit sa salamin. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ibinababa ang suot. At doon, sa eksaktong parehong lugar, isang kaparehong tato. Paro-paro. Tumigil ang kanyang paghinga. Lumaki siya sa ampunan. Walang alam sa kanyang pinagmulan. Ngunit ngayon, parang may pinto na unti-unting bumubukas. Lahat ng alaala. Lahat ng tanong. Lahat ng lihim. Biglang nagkaroon ng direksyon. Mahina niyang hinawakan ang kanyang dibdib. Lancaster. Halos pabulong. Paano nangyari to? Sumisiklab ang araw sa kalangitan, panahon ng Hulyo at Agosto.
Mainit, masakit sa balat, ngunit parang may bagong simula na naghihintay sa hangin. Hindi ko talaga gets, reklamo ng isang binatang kulay dilaw ang buhok, halatang may dating nasiga. Kumunat ang noo niya habang kausap ang matabang lalaki sa tabi. Gang tayo, di ba? Bakit tayo nagbubukas ng fast food restaurant? Napabuntong hininga ang mataba. Wala nang patutunguhan ang samahan natin, iniisip lang ni Boss Golden ang kinabukasan natin. Nakatayo sila sa loob ng isang bagong tayong restaurant, malinis, may kintab, at amoy pa ang bagong pintura. Sa harap nito ay isang malaking signboard. Chud Chicken. May nakapintang cute na black and white na karton na tila nakangisi, kakaiba, pero nakakaakit. Suot ng 10 tauhan ang bagong-bagong puting uniforme. Nakatayo sila ng maayos, nakikinig sa binatang nasa harapan nila. 17 taon, 18 taon, ngunit ang tindig. Hindi pangkaraniwan. May plaster ang kanang braso, ngunit ang tinig, matatag. Malinaw. May awtoridad. Siya si Marcus Ashford. Lumipas na ang kalahating buwan mula sa insidente sa cruise. Ngayon, mas kalmado na siya. At ang una niyang hakbang sa bagong mundo, ang pagtatayo ng Chud Chicken, ay malapit ng magbukas. Ang pangunahing produkto natin, mariing saad ni Marcus, ay 5 putahe, crispy fried chicken, cloud herb chicken, hammer chicken nuggets, shower chicken rolls, at bahagya siyang tumigil. New Orleans grilled wings. Tahimik ang lahat. Nakikinig. Ang bawat item ay pinili niya ng mabuti. Walang masasayang. Walang aksaya. Mula hita, pakpak, hanggang dibdib, lahat may gamit. Ang natitirang bahagi. Gagawing lugaw, chicken rice, at iba pang putahe. Isang perpektong sistema. Hindi komplikado ang pagluluto, dagdag pa niya. Kahit sino kayang matutunan. Pero tandaan nyo. Biglang tumalim ang kanyang tingin. Ang Chud Chicken ay hindi tumatanggap ng pagkakamali. Tumahimik ang lahat. Ngunit, fried chicken lang yan at grilled wings. Anong hirap doon? Napalingon ang lahat. Si Hans Brook. Mayabang. Walang pakialam. Halatang hindi pa rin matanggap na mula sa pagiging siga, naging waiter siya. Ngumiti si Marcus, hindi galit, kundi mapanganib. Kung ganun, Hans Brook, sigurado kang kaya mong gawin to ng maayos. Sok. Siyempre. Taas noong sagot niya. Lumaki ako sa pwesto ng tatay ko. Alam ko lahat ng teknik. Magaling, marahang tugon ni Marcus. Magpaligsahan tayo. Napatigil si Hans. Ano? Pareho tayong gagawa ng New Orleans grilled wings. Parehong recipe. Parehong proseso. Pagkatapos huhusgahan ng lahat. Nanlisik ang mata ni Hans. May pusta. Kapag nanalo ka, 30% increase sa sahod mo. Napanganga ang iba. Pero kung matalo ka, tumalim ang ngiti ni Marcus, susunod ka sa lahat ng utos ko. Walang reklamo. Saglit na katahimikan. Deal. Sigaw ni Hans, puno ng kumpiyansa. Mananalo ako. Nagsimula ang laban. Kinuha ni Marcus ang 10 pakpak ng manok. Isa-isa niyang tinusok ng pinong karayom, maliit pero eksaktong galaw. Pagkatapos, ibinabad sa espesyal niyang marinade, halo ng iba't ibang pampalasa at pulot. Amoy pa lang, nakaka-addict na. Dahan-dahan niya itong minasa gamit ang kaliwang kamay. Oo, iisa lang ang gamit niyang kamay. Ngunit bawat galaw, perpekto. Samantala, si Hans, mabilis. May kumpiyansa. Walang alinlangan. Pareho silang naglagay sa oven. 175 degrees. 10 minuto. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng oven ang maririnig, at ang kabog ng dibdib ng mga nanunood. Pagkatapos, 200 degrees. 3 minuto. At nang bumukas ang oven. Isang alon ng amoy ang kumalat sa buong tindahan. Matindi. Nakakatakam. Nakakabaliw. Parang may sumabog na lasa sa hangin. Gininto ang kulay. May kentab. Malutong ang balat. Parehong mukhang perpekto. Tikman natin. Sigaw ng isa. Isa-isang kumagat ang mga tauhan. Ngunit, pareho, pero, sandali. Biglang nagbago ang ekspresyon nila. Mas masarap yung kay Boss Marcus. Yung kay Hans, hilaw sa loob. Ang tabang pa. Parang tinamaan ng kidlat si Hans. Imposible, bulong niya. Mabilis niyang tinikman ang sarili niyang gawa. At, nanlumo siya. Tama sila. Hilaw. Walang lalim ang lasa. Hindi may kumpara. Napatingin siya kay Marcus, puno ng pagkalito. Paano? Pareho lang naman tayo ng ginawa. Ngumiti si Marcus. Hindi sapat ang recipe. Isang hakbang palapit. Timing. Init. Control.
Tumitig siya ng diretso. Yan ang tunay na sikreto. Bumagsak ang balikat ni Hans. Talo ako, mahina niyang sabi. Susunod ako sayo. Ngumiti si Marquez, ngunit may halong biro. Unang utos, tanggalin mo yang dilaw. Mong buhok. Ha! Boss naman. Natawa ang lahat. Ngunit, biglang bumukas ang pinto. Hingal na pumasok si Sophie Bridgeton, mapatla ang mukha, nanginginig ang boses. Master, may nangyaring masama. Biglang nagbago ang aura ni Marquez. Nanlamig ang paligid. Saan? Malamig niyang tanong. Sa size home cooking, may nanggugulo. Isang iglap, nawala ang ngiti ni Marquez. Pinalitan ng galit. Sinong may lakas ng loob? Nagkatinginan ng mga dating miyembro ng gang. Biglang nagliyab ang dugo nila. Ito na ang mundong kilala nila. Handa silang sumugod. Ngunit, napahinga ng malalim si Sophie. At sa sumunod niyang sinabi. Parang tumigil ang oras. Yung nanggugulo, asawa ni Edwin. Nanigas si Marquez. Ano? Matagal nang alam ni Marcus Ashford, ang asawa ni Edwin Harper ay isang tunay na tigresa. Hindi yun chismis. Napatunayan na iyon mismo ni Cyril Clark. Noong isang gabi, dahil sa kalokohan, hinalikan ni Cyril si Edwin sa pisngi nang umuwi ito. Akala niya ay matatawa lang ang matabang chef, pero ang nangyari, agad siyang napalo pabalik. Kinabukasan, pagdating sa restaurant, napansin ni Marcus na pailay maglakad si Edwin. Hindi niya napigil ang magbiro, siguradong napaluhod ito sa washboard buong gabi. Simula noon, tuwing mababanggit ang asawa ni Edwin, nanginginig ito sa takot. At ngayon, sa wakas, makikita na rin ni Marcus ang babaeng iyon. Pagpasok ni Marcus sa restaurant, tila biglang bumigat ang hangin. Tahimik, malamig, at sa gitna ng katahimikan, naroon siya. Ay! Sang babae na nasa edad 30, maganda, elegante, ngunit ang mukha ay puno ng malamig na galit. Si Victoria Cooper. Nakatayo sa tabi niya si Edwin, parang isang batang nahuling nagkasala, halatang kinakabahan, halos hindi makatingin. Pagkakita kay Marcus, tila humingi ito ng tulong gamit ang mga mata. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tinaga na agad siya ng matalim na tingin ni Victoria. Key. Orang sinusukat, hinuhusgahan, at handang durugan. Master, nandito na po kayo, pilit na ngumiti si Edwin. Ito ang asawa ko, si Victoria Cooper. Mahal, siya si Marcus Ashford, huwag mong maliitin dahil bata, napakahusay niyang magluto. Hindi pa natatapos ang salita. Sinong nagsabing pwede kang umupo? Isang malamig na linya mula kay Victoria. Agad napatalon si Edwin, parang napaso. Napakunot ang noo ni Marcus. Ganito ba siya ka-istrikto? Pero pinilit niyang manatiling kalmado. Magandang araw, Ms. Cooper. Ms. Cooper. Sarkastikong ulit niya. Hindi ko maintindihan. May matinong trabaho ang asawa ko, bakit siya nagtatrabaho sa maliit na kainan mo? Bumaling siya kay Edwin, nanlilisik ang mga mata. Ilang beses na kitang sinabihan. Uuwi ka ngayon. Mahal, ipinaliwanag ko na, nandito ako para matuto. Pinagsalita ba kita? Tumahimik si Edwin. Tuluyan. Napahinga ng malalim si Marcus. Hindi siya pinipilit, mahinahon niyang sabi. Desisyon niya ito. Desisyon. Mapanlate na tawa ni Victoria. Iniwan ng maayos na trabaho para rito. Niloko siya, malinaw. At biglang, lumipat ang tingin niya kay Sophie Bridgeton. Ah, wala pong ganon. Biglang sabat ni Sophie. Walang namamagitan sa amin ni Brother Edwin. Sandaling katahimikan. Napapikit si Marcus. Ayos, lalo mo pang pinaghinala. Muling tumalim ang mata ni Victoria. Isang 5-star chef, nagtatrabaho sa maliit na kainan, kasama ang isang magandang dalaga. Hindi ba't malinaw ang iniisip niya? Bigla siyang tumayo. At sa galaw pa lang niya. Halatang may sisabog. Ngunit bago pa mangyari iyon. Tama na. Sigaw ni Edwin. Tumayo siya sa pagitan ng dalawang babae. Ngayon lang siya tumingkad. Ngayon lang siya tumindig. Sa bahay, hinahayaan kitang manig pero pati dito. Sinabi ko nang matututo ako kay Master. Bakit hindi mo ako paniwalaan? Bakit palagi mong iniisip ang pinakamasama? Huminga siya ng malalim. At ngayon, nagdesisyon na ako. Mananatili ako rito. Parang tumigil ang mundo. Napatingin sina Marcus at Sophie sa kanya, hindi makapaniwala. Ito ba ang duwag na Edwin na kilala nila? Hindi. Sa sandaling iyon. Isa siyang lalaking lumalaban. Isang lalaking handang harapin ang kanyang asawa. Ngunit, bahagyang nanginig ang balikat ni Victoria. Unti-unting tumigas ang kanyang mukha.
At doon, naintindihan ni Marquez. Mali ang iniisip ko. Edwin Harper. Mababa. Mabigat. Mapanganib. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Nakatayo si Edwin. Matikas. Matapang. At pagkatapos, parang hangin na nawala. Lumambot siya. Yumuko. Hinawakan ng kamay ni Victoria. Mahal, mali ako. Tahimik. Napakurap si Marquez. Napabuntong hininga si Sophie. May lakas ka nang sumagot ngayon. Malamig na tanong ni Victoria. Sandali lang yon. Nag-init lang ulo ko. Halos magmakaawa si Edwin. Huwag ka nang magalit, luluhod ako mamaya, mas matagal pa. 2 oras. Sige. At lulutuin mo lahat ng gusto ko. Oo. Napailing si Marquez. Ganito pala ang isang tunay na mandirigma sa bahay. Habang nagpapatuloy ang walang katapusang pambabola ni Edwin. Biglang bumukas ang pinto. Kuya Marquez. Masiglang boses ni Cyril Clark. Ngunit nang makita ang eksena, nanahimik siya. Lumapit kay Marquez. Sino yun? Parang maninangil. Asawa ni Edwin, bulong ni Marquez. Biglang lumiwanag ang mata ni Cyril. At kung ganon, may paraan pa. Anong gagawin mo? Ngumiti siya. Mapaglaro. Mapanganib. Gagamitin ko ang secret weapon ko. Tumakbo siya papunta sa dalawa. Napatingin si Victoria. Sa unang pagkakataon, lumambot ang kanyang ekspresyon. Yamakap si Cyril sa binti ni Edwin. Uncle Edwin, ayokong umalis ka. Maliit, malambing, puno ng lungkot. Napatigil si Victoria. Ano yun, iha? Tumingin si Cyril sa kanya. May luha sa mata. Auntie, huwag mo siyang kunin. Wala akong tatay, si Uncle Edwin lang ang parang pamilya ko. Tumigil ang mundo. Ako, lumaki sa ampunan, mahinang sabi niya. Ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong pakiramdam. Please, huwag mo siyang kunin. At doon, tuluyang bumigay si Victoria. Sige, hindi ko siya kukunin. Mahigpit niyang niyakap ang bata. Hindi kita papaiyakin. Sa gilid, nakatulala sina Marquez at Sophie. Habang si Cyril, nakatago ang mukha. Ngunit may lihim na ngiti. Sino ang mag-aakala? Ang isang tigreng kinatatakutan ng lahat ay matatalo lang ng isang batang marunong umarte. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Forgotten Chef King.